Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya ay pumasok sa Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakausap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong puntahan ninyo sa aking tahanan. Huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Na mga si Jesus nang marinig ito, at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kaniya. Sinasabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito, kalaking pananampalataya. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa ating unang pagbasa, hinihiling ni San Pablo kay San Mateo at ng pamayanang Kristiyano ng Efeso na ang bawat panalangin, kahilingan at pasasalamat ay ialay para sa lahat. Lalong-lalo na po sa mga nasa otoridad, no? Nasa kapangyarihan at otoridad, no? Kaya po nandito tayo ngayon, nag-alay ng mga panalangin, no? Hindi lang po para sa ating sarili, kundi po para sa ating kapwa. Pag tayo po ay nanalangin, no? Ipagdasal din po natin yung mga taong humihingi ng panalangin, lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay, no? Sa kabila ng antas at kalagayan sa buhay, tayong lahat ay bahagi ng isang pamilya ng Diyos na humahangad sa kaligtasan ng lahat. Kaya siya ang ating iisang Diyos, no? At si Jesus na kanyang anak ay isang tagapamagitan natin. Si Kristo ang namamagitan sa atin patungo sa Diyos Ama, upang tayong lahat ay mailigtas at may hatid balang araw patungo sa kaliwanagan ng buhay na walang hanggan. No? Kaya po mga kapatid, ang mga panalangin, paghiling at pasasalamat ay ialay natin sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa ating mahal na Poong Nazareno ng may tapat at tunay na puso. At sa ating Ebanghelyong narinig, ang kwento ng pagtatagpo ng ating Panginoong Hesus sa pinuno ng kawal ng sundalong Romano o sa wikang Ingles, centurion, no? Siya ay isang hintil
na tinuguro ang mga nasa labas ng Judaismo na hindi makakamtan ang kaligtasan ng Diyos. No? Subalit, ayon sa mga kaibigan ng pinunong ito, ito'y kapitan na naging mabuti sa kanyang komunidad sa Capernaum. No? In fact, siya ay nagpatayo ng sinaguga sa bayang iyon. No? Ngayon, ay mayroon siyang lingkod na nasa bingit ng kamatayan mula sa pagkasakit at nais niyang ipatong ni Jesus ang kamay nito upang gumaling. No? Nang sinabi ni Jesus na pumunta siya sa bahay, makikita natin sa mga wika ng kapitan ang dinadasal natin sa bawat misa. No? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. No? Kaya ito yung sinasambit natin sa tuwing tayo ay dumadalo sa banal na misa. No? Kaya po mga kapatid, tuwing tinataas ng pari ang katawan at dugo ni Kristo, tayo'y inaanyayahan na masdan ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. No? At ang tugon natin na si Jesus nawa ay magpatuloy sa ating mga buhay bagamat tayo'y mga makasalanan. Subalit katulad ng kapitan, malaki rin ang ating pananalig sa Panginoong lalong-lalo na tuwing tayo'y dumadalo sa banal na misa. No? Katulad ng pagpapagaling ng lingkod ng hiping sundalo mula sa pagkasakit, tayo rin ay pagalingin ni Jesus, hindi lang sa mga pisikal na karamdaman, kundi pati na rin sa mga espiritual na sakit na nagpapahina sa ating loob na sumasampalataya sa Diyos. No? Kaya po mga kapatid, at naway sa pagtanggap natin kay Jesus sa banal na pakikinabang, tayo nawa ay makinabang sa ipinamalas na pagmamahal ng Ama para sa ating kaligtasan. Busugin nawa tayo ni Jesus upang isabuhay natin ang pananampalataya sa pagsunod sa dakilang kalooban ng Diyos. Kaya po mga kapatid, katulad ng hiping Romano sa Ebanghelyo ngayon, no? Itaas natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. Lahat ng anong meron tayo ngayon, itaas natin sa Diyos ng may malalim na pananampalataya. No? Dahil alam ng Diyos kung ano ang nasa ating mga puso. No? At kung may malalim tayong pananampalataya sa Kanya, ibibigay ng Diyos lahat ng mga bagay na alam niya, ito'y makakabuti sa atin. Amen.